So, may gabi na itong tanan. Okay, so, karong gabi una, ang akong takas mao ang pagpaampit sa pulong sa Ginoo nga atong pagapaklion diri sa Book of Luke, chapter 16, verse 19 to 31. So, natari ko niyo higayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Okay, verse 19 nagaingon nga, may usa ka dato nga nagsulod og mahalon nga bisde og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usa ka kabus nga giganlang Lazaro, ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin na makakaon sa mumong nga nataga gikan sa lamisa sa dato. Naluol usab ang mga iro o pitilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro o gidala siya sa anghel sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab o gilubog o nag-antos dito pag-ayo sa Hades. Unya, gihiyat siya o nakita niya dito sa lalo si Abraham o sa iyang kiliran nihat si Lazaro. Busa misingit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyi taon ako ipadala si Lazaro dire aron itunlok ang iyang pudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niining tanan anaay lalong nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabog gikan diri nganha kanimo o gikan diha nganhi kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan, hangyo ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Paadtua siya aron mas kapasidanan sila aron dili mahian iniining dapit sa kasakitan. Si Abraham niingon, ato adito si Moises ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan Abraham, apan amahan, dili ba kanaigo kung adunay mabanhaw ug muadto kanila, mamiya gayon sila sa ilang mga sala. Apan niingon si Abraham, kung dili ganing sila mutuo kang Moses ug sa mga propeta, dili gayon sila makabig bisan pa kay mabanhaw. Ang Diyos magadugang panalangin sa iyang pulong. Let us pray. Dalay mo ng may tunang ng Diyos, salamat Ginoo sa imong minsay na mong ipasa karong gabi una, Lord God. Lord, I pray na ikaw maghahatag og langit tong kaalam, langit tong kahibalo sa matag usa ka namo Ginoo. O padaygi ko Lord, gamit ang akong bapas tig pamapa sa imong minsay Ginoo nga dinang minsay nimo ipadayag murima kani Lord God sa tagsa-tagsa namo sa kinabuhi, especially Lord God sa espirituhanong hanuhan, kuna-kuna o espirituhanong kasing-kasing. Isalig na ko diha kanimong tanan Ginoo kay nasayod ko nga wala ko'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Sa ngalan sa mga anak ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So kani siya akong gibasa, mauni siya usa ka sambingay nga kabahin sa usa ka dato o usa ka kabus. Amen. So ang title ani is titulan nako is Life After Death. So before ta magsugod, na ako'y pangutana, where do you spend your eternity? Diba? Kaya nga kinabuhi human sa kamatayon. Pero asama nato gamito ng atong kinabuhing walay katapusan. Okay. So ang highlight ni ini nga sambingay mao nga ang importante kaayo nga the consequences of our choices and action concerning our treatment of the poor. Okay, so gi-priority kabalota nga ang dato iyang gi-prioritize ang mga material wealth. Diba? Dili gani siya kabalo mo tabang kay Lazaro. Nakabalota nga ang meaning sa Lazaro
God's help. Diba? Ang meaning sa Lazaro is God's help. Kaya nga naman si Lazaro, usa siya ka pobreng tao. Usa siya ka pinakakabus. Nga ganahan na gani siya ka ato sa ilalong sa lamisa aron kanay matagap na muhor. Mauray iyang mga katilawar siya ato. Okay. So karon atong hisgutan kung kinsa mga character ang naa-dre. Okay, so ang character dere is naay duha ka klaseng tawo, naay usa ka dato o usa ka kabos. Ang usa ka dato mao ni siya ang adunahan siya. Diba? Lunglong kalipay ang iyahang gibuhat. Apan ang usa ka kabos, usa lamang ka naghikahos. Kumbaga isang kahig, isang tuka. Kung dili makakahig, dili makatuka. Okay, then, ang kahimtang sa kinabuhi, mauna siya. Then, ang kabahin po sa kamatayon, ato po siyang i-illustrate kung unsay nahitabo sa kamatayon nilang duha. So, ang kamatayon nilang duha is, ang kabog, si Lazaro, pagkamatay ni Lazaro, idala siya sa anghel nato sa kiliran ni Abraham. Then, samantalang ang dato, namatay po, sa nahitabo, gilubong siya, dayon, sa nahitabo niya, nag-antos siya dito sa Hades. Kung buot pa sabton, ang Hades, mauni siya ang Sheol o Gehenna. Kung sa ato pa, mauni siya ang impyerno. So, ang impyerno, mauni siya ang walay katapusang kasakit. Amen? So, wala tayong tinatawag na purgatorio. Diba? Tuhara, langit o impyerno. Okay. So, okay, ang sambingay is a call to repentance, paghinulsol. O usa ka pahimangno nga ang atong pagpili na determine of our eternal destiny o sa atong relasyon sa atong Ginoo. Okay? Nganong nakaingon ta nga usa din siya ka pahimangno, diba? So, atong sugdan diya sa Luke chapter 16 verse 13 and 14. Okay. So, basahon nato kung unsay panghitabo. Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon. Kay iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Okay. So kung atong balikan ang kinabuhi sa dato at unsa may iyang gialagaran. Diba? Gialagaran niya ang iyahang bahandi. Diba dapat okay naman na madato ka basta ang imong pagkadato gamiton nimo sa Ginoo, dili ang gadato nimo maoy magtumalan nimo. Diba? So, then, samantalang si Lazaro, ang iyang kinabuhi, nagsalig siya sa Ginoo o nagtuo sa Ginoo. Maunay iyahang kinabuhi ni Lazaro. Okay. Then, atong sugdan diya sa versikulo 19. Okay, ato ni siyang himay-mayon. Atong pamalandungan kung unsa jud ang nahitabo. Okay. So, dire naghisgot ni siya og kanang dato. Nag-describe dire ang dato. So, unsa may iyang gisulob? Diba? Nagsulob siya og mahalon nga biste og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. So, kung giingon dire nga nagsulob og mahalon nga biste, buot ipasabot ana kanang sa unang panahon kung ordinaryo ra ka nga tawo, dili ka basta-basta makasulob og mahalon nga biste. Then sa everyday, diba kay tungod kay kadato niya, everyday mo nag-fiesta jud siya. Dili nga ingon nga sa usa ka semana 3 to 4 times a day, week ra kay aday ra siya mag-fiesta, kung dili everyday jud siya nag-fiesta tungod sa iyahang dato. Dili siya ingon nga ordinaryong dato ra, kung dili dato jud siya.
Okay? Then, sa verse 20, nagaingon diri nga, may usa-usad ka kabus. So, unsa may describe nato kabahin sa kabus. So, ang kabus, mauni siya, ang iyang lawas, nalukop sa nukang. Kumbaga, daghan kayo siya, samad sa iyang mga lawas. Then, naglubog siya doon sa puntahan sa balay sa dato. Kumbaga, tuara mo siya dito sa daple sa portahan ana, bawa portahan na sa dato. Naa siya diya sa kilid sa portahan, nag-atang o diya na siya nagpunggo sa portahan sa dato. Okay, namasin siya. Basin na ay maatak na pagkaon ng dari para makakaon lamang ko, diba? Inun anak didangan kinabuhi usahay po. Makainom kita, basig ka ng akong pariting, ato na kaya to, basig makahatag lamang ko siya gamay nga panalangin ka na po. So, anak din na, namasin siya. Then, sa pagkaabot sa 22, nahimo nga, pareho sila nga namatay. Namatay si Lazaro, namatay po ang dato. Pero, usay kaibahan sa ilang kamatayon. Okay. So, si Lazaro, namatay siya, apan gidala siya sa anghel ngadto sa hira ni Abraham. Apan ang usa ka dato namatay siya, apan gilubong siya ug nag-antos siya dito sa Hades. Usa ka ha? Nganong gilubong siya ug nag-antos siya dito sa Hades? Unsa iyang sala? Ba, so ato na masabtan unya. Okay, then sa verse 24, nakita nato diha nga naay pangutana ang dato kabahin kay Abraham. Ingon siya. Nisingkit ko ang dato. Ingon siya. Pusa nisingkit siya kang Abraham. Amahan! Ana siya. Kaloy iitawon ako o ipadala si Lazaro aron itunlog ang iyang tudlo sa tubig o pagugnawan akong tila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit-init kalayo. So, iyahang i-describe ko no sa gibati niya dito sa Hades. Nagpakitloon siya kay Abraham. Diba? Nagpakitloon siya kay Abraham. Then, o sa may tubag ni Abraham. Okay. Ingon si Abraham, anak, hinongtumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiagupan. Apan karon malipay na siya, samtang ikaw diha nag-antos. Mao na nga, nakaingon diya sa Mateo 5 na bulahan ang mga kabos, kay ila ang ginharian sa langit. Kay nga naman, ang mga kabos, bukang bibig na to, nga, Lord, tabangil ko. Kanunay tang musampit sa Ginoo. Apan ang mga dato, wala man ko katanan ha. Ang mga dato, dili yun na musampit sa Ginoo. Kung nakaya pa sa ilahang inon-ani. Ba? Musampit ra ang usa ka tawo pag dili na kaya danon sa inon-ani. Kumbaga, last chance na lamang nila ang Ginoo. Naka-observer mo, anak? Pero ang mga kabos, kay wala man tayo gisaligan, musalig kita sa Ginoo. Diba? Kung unang nag-ingon, ang tulong sa Ginoo, diya sa Mateo 5 na bulakan ang mga kabos kay iya ang gingharian sa langit. Amen? Then, there is a verse 27. So, ang dato ito ba, kung mao ka na amahan, hangyoon ka ikaw, nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Ba, nihangyo siya. Nihangyo si ang dato. Kay, usa may rason, nganong nihangyo siya. Okay. Kay aduna kung 5 kaigsoong lalaki, paadua siya aron kapasidanan sila aron dili maanhi ni ining dapit sa kasakitan. Mao to iya nga hangyo naluoy sa iyang mga igsoon kay siya nakasinati na og kasakit didto sa Hades. Mao nga nahuna-unaan niya ang iyang 5 ka igsoon nga gihangyo siya
natuwa dito si Lazaro sa akong mga igsuon kay basin, di ba? Basin maghinulsol sila. Basin matawag sila sa Ginoo. Basin musalig sila sa Ginoo. Basin mutuo sila sa Ginoo. Ba maunay iya ha. Apan unsa na pagisulti ni Abraham, unsay tubag ni Abraham? Si Abraham miingon, atoa dito si Moses ug ang mga propeta nga nagpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moses ug sa mga propeta. So karon mga igsoon, nakahinumdum ba mo nga bisag asa na ay muwali sa tulong sa Ginoo? Mauni siya ang usa ka reminders kanatong tanan nga ang Ginoo hapit nang balik na kinahanglan maghinulsol na ta sa atong mga sala. Kung nahinumduman nato dito sa asadong Myanmar, bago pa ang linog. So usa na siya kapahimangno, usa na siya ka warning na kinahanglan kitang mga katawhan maghinulsol na sa atong mga sala. Kaya nga naman, kanang sala, usay kung ipasabot ana, diba? Kung nakasala ka, mauni siya ang rason nga dili mamati usahay ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Mahimo na siyang bungol basta naatay sala, bisag unsahon natong ampo. Diba? Di yun makadumog ang Ginoo ana. Kumbaga, naata diri sa ubos na ang Ginoo sa taas kani inon ani nga kung kaning panyo mo ni siya barriers. So mo ni siya sala ni kanang sala mo ay nagbabag nga ang atong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo. So usa may buhaton nato kabahin anang sala. So kanang sala kinahanglan nga ato na siyang hinulsulan. Diba kung mag-ampo ta ingnon nato, Lord pasaylo ako sa akong mga sala. Sa una sa ulo o sa buhat. Diba kaya nga naman, kitang mga tao, as human as we are, bisag makita na nato ang usak kabutang, wala nato siya gisulti sa atong baka, apa ng atong utok, automatic na siya, na usahay manglibak na makakita lang ako sa babae na maba kayo ang short, tapos halos kuha na, makaingon mo na nga, sakit na siya, oy, suot na siya inyong anak, sama na siya nangintal sa mga lalaki, iba dali kayo matintal ang mga lalaki, kung ang usang ka babae, magsukot ang inyong anak, ano man? Kasi na doon, tungkol, ang babae is temptation yun, di ba? Ugali na si Eva, nagpatintal sa yawa, di ba? Pati si Adam, iyahang ginanig. Mo ito nga nakasala si Adam o si Eva. Kaya nga naman, nagtuluranay naman sila kung kasi nakasala. Katubang titin, katubang si Adam, o katubang si Eva. Diba? So, mauna nga, kinahanglan na maghinulsog yun ta kanunay sa atong mga sala. Diba? Kaya mauna nga karon nakahibalutan na anay radyo. Nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Naanay daghang mga alagad sa Ginoo na nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Usahay naa sa mga kadalanan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Especially good sa media, sa Facebook. Nga naman usahay maka-realize ko nga ang pulong sa Ginoo dili ma-viral sa Facebook o sa media. Ang mo-viral sa Facebook o sa media katang mga butang nga walay kapuslanan, kanang mga binuang adakon kayo na sa mga tao. Kay nga naman kaning kalibutan iya magkundi sa atong kaaway, diba? So magpalahig ta, kung ganahan ta nga kita malangit, kinahanglan magpalahig ta. Amen? Pagbuhat taong maayo. Okay. Then, to 30. Ang datong ito bang apan ang mga dili pa ka naigo. Nagrason gyapon siya. Kung adunay mabanhaw, umuadto kanila, mamiya gayon sila sa iyo. Kung adunay mabanhaw, umuadto kanila, mamiya gayon sila sa ilang mga sala.
nagiingon niya. So, usap ito ba ni Abraham? Apan niingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo. So, importante yun ang mutuohan. Kay Moses, nakabalo ba mo kaning ngalang Moses? Si Moses, mauni siya ang katauhan sa unang panahon nga nagdala sa mga Israelita ikan sa Egypt ngadto sa Promised Land sa mga katawan. Muna sinugo sa Ginoo. Okay. O sa mga propeta, dili gayon sila makabit bisan pag may mabanhag. Bisan pagtuon, naay nagsangyaw, pareho karon no. Naay nagsangyaw dire, bila naman ta kabuok dire. Pero pag adto gani sa plaza, baling daghan ng tao. Di ba? Pero pag kulang sa Ginoo, ang magrally, walay maminaw. Di ba? Walay maminaw. Apan kung ang tao magrally, kabahin lamang sa usa pamandiya at pangkalibutan ra. Mutapok gay ng mga tao. Diba? Ilang ginagay ko na ipanghatag. Pero atong hinumduman na mas importante ang atong espirituhanong kinabuhi kaysa mga butang ni ining kalibutana. Kaya nga naman, ang tanang butang dali sa kalibutan, mga hanaw lamang. Diba? Kitang tanan, diba? Kani-gani si Sister Linda, usanin siya ka-illustration na kitang tanan mo ani. Diba? Hebrews 9:27 nag-iingon nga, ang tanan mamatay sa makausa o pagkahuman ni ana hukman sa Diyos. Diba? So kinahanglan kanang word na hukman diya, delikado na. Samtang naa diri sa kalibutan, iusa nato paggamit ang atong kinabuhi. Ato bang gigamit kini sa mga bulungatong sa Ginoo? O ato bang gigamit lamang para sa atong kalipay o sa atong gusto? Diba? So, mauna. Okay. So, atong hinumduman, kanang paghigugma sa sabahandi o sa salapi, dili jud gusto ang Ginoo ana. Pero ang gusto ang Ginoo mag-provide sa atong mga panginahanglan matag adlaw, di ba? Pero dili siya gusto nga higugmaon nato ang salapi. Kaya sa kayang gusto, kinahanglan nga kung sa kaniyang subo, higugmaon nato ang atong isig katawo. Diba? Kung nahigugma ta sa Dios, higugmaon nato ang atong isig katawo. Kay dili man nato makita ang Dios. So ipakita nato sa atong isig katawo ang atong paghigugma. Sama karon, kani siya ang pagtinabangay sa mga managsuon, mauni siya ang usa ka illustration nga nahigugma ta sa Ginoo. Ba? Kanang pagduyog nato sa pagbangutan sa pamilya. Usa na siya ka illustration nga nahigugma ta sa Ginoo. Kay mauna ang sugo sa Dios. Okay, so aray ta sa conclusion. In Micah chapter 6 verse 8 nagaingon, gipakita niya kanimo o tawo unsa ang maayo ang ipaabot sa Ginoo kanimo, mao ang pagbuhat sa kaangayan sa pagpakita sa makanunayong gugma ug sa pagkinabuhi diya sa mapaubsanong pakiguban sa atong Dios. Okay, so ato ni siyang panon. Giingon diri nga gipakita na niya kanimo. So kung unsa may buot ipasabot niini, ngani gihisgutan nga gipakita na niya kanimo. So si Jesus Christ iyang gipakita ang iyang dakong paghigugma diri kanato. O kanang versikulo nga John 3:16, di ba? Mao din ay well known kaayo kay mao na siya heart of the Bible. Nag-ingon siya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Tungod sa iyang dakong paghigugma diri kanato, nagpakamatay siya dito sa krus sa Kalbaryo aron ipakita niya ang iyang dakong paghigugma kanato. Ba?
kita may makasatala, di ba? Dapat kita ilansa dito sa krus. Apan si Ginoong Hesukristo ang naglukat sa atong mga kasalanan. Then, nag-ingon siya, unsa ang maayo? Unsa may ipaabot sa Dios nga maayo? Ang pinakamaayo is ang magkinabuhi ta nga matarong. Ba? Magkinabuhi ta nga matarong, magkinabuhi ta nga uyon sa Dios. Kung na iyang gusto. Dili gusto ang Ginoo nga ang atong kinabuhi nga iyang gipakulang atong usik-usikan. Ha? Dili siya gusto ni Ana. Ang gusto niya is kaning atong kinabuhi nga iyang gipakulang diri kanato. Atong gamiton aron sa pagpangalaga diha kaniya ug magkinabuhi ta nga matarong. Ba? So unsa man ang klase nga kinahanglan magkinabuhi ta nga matarong? Atong sundo ng iyang mga sugo. So, unsa may iyang sugo? So, ang sugo sa Ginoo is kinahanglan maghigugma ita. Kanang word na gugma, one word na siya na gugma, pero kung imo na siyang buhaton, lisod kaayo. Diba? Ara na lang, higugma ang imong kaaway para nimo sayo para. Kana maghigugma ka sa imong kaaway. Diba kanang pag nakay kaaway, kung anak kang lakaw ka, mulihis na lang ka dire. Kay dapat mo diretso ka. Dili, kay mulikay ka sa imong kaaway. Apan ang sugo sa Ginoo nagaingon nga, higugma ang imong kaaway. Apan dili nato mahimo. So, dili nato matuman ang gusto sa Ginoo. Dili nato mabuhat ang maayo. Amen? Tapos ka na mga kinaiya, sa may mga fruits of the Holy Spirit, diba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. Maunay gusto sa Ginoo. Dili ito kinahanglan niya. Sige ta kanunay mga mangisod. Mapahintas unta. Dili gusto. Ginoo ana. Ang gusto sa Ginoo is kinahanglan magkinabuhi na nga mapaubsanon, mapapasensyahon, mahigugmaon, mainantuson. Unay gusto sa Ginoo. Amen. So maunay gusto sa Ginoo nga ipabuhat niya diri kanato sama sa gibuhat ni Lazaro tungod sa iyang dakong pagtuo diya sa Ginoo sa iyang nga lamang ngalan nga Lazaro tuwa na siya sa kiliran sa Dios. Amen. So let us pray. Pwede tang manindog tanan. So kaning ato mga pag-angko tal na dumog naman nato ang pulong sa Ginoo. Kung naay mukonfiktar diya sa inyong kasing-kasing nga inyong dawaton si Ginoong Hesus Kristo as your Lord and Savior, pwede mo musunod sa akong mga pag-angko. Amen? Pwede po nato ipiyong atong mga mata. Pwede natong i-surrender ang atong mga kamot sa Ginoo. Silbi nga kita nagpaubos. Okay, let us pray. Kung kanang mo sunod mo. Okay. Lord Jesus, I thank you for you died in the cross for my sin. Daghan king salamat Ginoo sa imong pagpasaylo sa akong mga sala. Sukad karon Ginoo, ako kang gidawat sa akong kasing-kasing o kinabuhi. Nga ikaw akong Diyos o personal manluluwas. Akong gisurrender diha kanimo ang akong kinabuhi. Ikaw na ang maghari kanako. Akong ginaampo diha kanimo nga ang imong gugma maoy magpatigbabaw o ikaw ang sentro sa akong kasing-kasing o kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya ako nalay mag-ampo. Ginoong Diyos, tagan kayong salamat Ginoo sa mga buhing santos nga imong gidawat karong gabiuna, Lord God. Lord, ang mga pag-ampo na ikaw magahatag kanila o kinabuhing walay katapusan Ginoo.
pinaagi sa ilang pagtuo, pagsalig diha kanimo Ginoo. Daghan kay salamat o Lord, og ang nagaampo ako diha kanimo Ginoo nga ang ilang mga ngalan imong isulat diha sa libro sa kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen and amen. So atong palakpakan ng Ginoo nga buhi.